Tapos ngayon pag nagsalita siya, mga minamahal kong mga kababayan, para bagang hindi siya ang dahilan kung bakit mayroong pagdurusa, kung bakit maraming mga ina o mga kababaihang naaapi. Samantalang siya lang naman to ang mahilig mang api. Okay mga minamahal kong mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat, anumang oras na mapapanood po ninyo ito pong ating video. So sa mga kababayan po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kababayan po natin sa abroad, at syempre yung mga kababayan natin bago po natin mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat na way lagi po namin kayo makakasama. Sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. So pero bago po tayo mag-umpisa mga minamahal ko mga kababayan, hindi po natin pwedeng kalimutan na batiin po ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre maging po yung ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, at syempre sa ating pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Merry Christmas po sa inyo and Happy New Year po sa lalong-lalo na po sa mga solid po na Epifanio supporters. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong mga maladrama o mga malasantang pagsasalita ho nitong ni Sara Duterte na animoy hindi demonyo, hindi bakulaw, hindi halimaw, hindi buhaya, no? So bago po natin ito bigyan ng reaction, bago po ako maglabas dito ng mga birada, panoorin muna po natin to mga minamahal kong mga kababayan. Sa lahat ng mga ina at kababaihan na naaabuso, nate-terrorize, tinatorment, parati nyo lang lakasan ang inyong loob at parati kayong magdasal sa Diyos ng wisdom, peace, and understanding. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, pray to the Lord for strength. Dahil lahat yan ay malalampasan ninyo. Pagiging matatag lang ang kailangan. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo lahat. So yun mga minamahal kong mga kababayan, narinig nyo naman kung papaano po mag-inarte, kung papaano po magsalita itong si Sara Duterte na para bagang walang ginawang malaking krimen dito po sa ating bansa, no? Na para bagang ang kanyang mga sinasabi ay hindi rin siya ang gumagawa. So dito po sa kanyang mga sinabi, talagang matatouch ka talaga o talagang madadala ka kapag hindi mo siya kilala. Doon sa mga kababayan natin na hindi nakakaalam kung ano at sino talaga itong si Sara Duterte, akalain mo talaga na totoo talaga tong babaeng ito pag nagsalita, pero hindi natin alam na ito palang babaeng ito kumbaga mas hudas pa kay Judas Iscariote. Mas hudas pa sa lahat ng mga hudas sa pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo kung sino man ang nagbibigay ng takot, sino man ang nagbibigay ng pangamba, sino man ang umaabuso sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan, ay walang iba kundi siya. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kung maintindihan nyo po, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos na si Sara Duterte ay nagnanakaw. Wala po siyang inaabuso dito kundi tayong lahat, hindi lamang po yung mga kababaihan, no? Hindi lamang po yung mga kababaihan, kundi lahat, lalong-lalo na po yung mga kabataang nagoyo niya, pinaasa niya, no? Biro mo ba naman nanghingi ng budget sa DepEd. Akala ng mga kabataan, mga estudyante sa buong Pilipinas na sa pamamagitan ni Sara Duterte magkakaroon sila ng kapanatagan, kaginhawaan, kapayapaan, pero wala sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, yung dulot po nito ni Sara Duterte sa DepEd kumbaga talagang isang sumpa na hindi malilimutan. Biro mo ba naman, bilyon-bilyon yung hiningi niyang budget, bilyon-bilyon yung nahakot niya dahil magaganda yung mga proposal niya. Sino ba namang hindi sasang-ayon doon sa kanyang mga proposal? Ang gaganda, ito'y para sa mga kabataan, para sa DepEd, para sa lahat. Kasi biro mo ba naman, pangako niya
libo-libong mga o daan-daang mga classrooms, 'di ba? Pero nung natuklasan, ay nako, Diyos ko po, meron ngang natayo, pero halos lahat ng itinayo niya, halos lahat yata puro poste lang, wala man lamang bubong, walang natapos kasi kumbaga parang naging ano lang niya, inumpisahan lang niya para sabihin na may ginagawa nga siya, pero ang plano niya hindi tapusin ito. 'Di ba? So para lang meron siyang maipakita na talagang yung perang hiningi niya na bilyon-bilyon may pinatutunguhan, ayun kunyari may ginagawa, pero wala pala at walang planong tapusin ito. O lalong-lalo na yung mga hiningi niyang mga budget na kung saan para daw sa feeding programs. O anong nangyari? Wala, mapapamura ka talaga mga minamahal ko mga kababayan Mapapamura ka talaga sa galit dahil sabi niya, kaya siya nanghingi ng ganong budget para ang mga kabataan mabigyan ng maganda o masustansyang pagkain. Walang niya, bulok-bulok na pagkain at walang kwentang mga pagkain na yung nakita ng ating mga kababayan ng pumalit sa kanya. O, di ba? Inaagnas na. Inaagnas na, kumbaga parang dahil nga sa bulok-bulok na yung iba doon, parang ano na, kumbaga nakakita na ba kayo ng kanin na nabubulok na parang nagkakaroon na ng supot? Parang yung supot niya parang kasintulad na ng tawag nito, bulak. 'Di ba? Ganun Mga minamahal kong mga kababayan, lalong-lalo na yung anong tawag nito? Yung hiningi niyang budget na bilyon-bilyon din para daw sa mga teachers, para sa mga estudyante. Nanghingi siya ng budget para sa mga laptops. Anong nangyari? Naibigay ba yung mga laptops na yun sa mga laptop na yan doon sa mga estudyante, sa mga guro? Wala. Mga minamahal ko mga kabayan, wala. So halos lahat ng pinangako niya, lahat ng sinabi niya, walang nangyari. Na kung saan, ang naabuso po dito, yung daan-daang milyon-milyong mga estudyanteng kababaihan, maging yung mga magulang na natuwa, na pinaasa lamang nitong ni Sara Duterte. Diba? Tapos ngayon pag nagsalita siya, mga minamahal kong mga kababayan, para bagang hindi siya ang dahilan kung bakit mayroong pagdurusa, kung bakit maraming mga ina o mga kababaihang naaapi. Samantalang siya lang naman to ang mahilig mang api. Siguro para sa kanya, yung ginagawa niyang pagnanakaw, yung ginagawa niyang pangungulimbat sa pera ng taong bayan ay hindi yung pang-aapi sa mga kababaihan. 'Di ba? Siguro iniisip niya ganun. Pero kung titignan po ninyong maigi mga minamahal ko mga kababayan, kung tayo po ay talagang magmamasid at tayo po talaga ay talagang mag-iisip at titignan nating mabuti kung ano ang ginagawa niya. Hindi lamang po mga kababaihan ang ninanakawan niya dito at binibigyan niya ng pagdurusa. Hindi lamang po yung mga estudyante kundi lahat. Babae, lalaki, matanda, bata. 'Di ba? So dito mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo talaga na mapagbalat kayo talaga itong si Sara Duterte, no? Ang galing magsalita, ang galing maglabas ng mga statement na para bagang na masasabi mo talaga ay nakakatuwa, ay talagang Pero pag nalaman mo, masasabi mong wala kang karapatan magsalita niyan, Sara. Kasi unang-una, ikaw yung nagbibigay ng pang-aabuso, ikaw yung gumagawa ng mga pang-aabuso sa taong bayan. Kaya wala kang karapatang magsabi niyan. Tigilan mo muna yung pagnanakaw mo, tigilan mo muna yung pangungulimbat mo, tigilan mo muna yung pagnanakaw mo sa taong bayan bago ka magsalita niyan. 'Di ba? Nakakatawa pa nga dito, tuturuan niya mag-pray yung iniingganyo niya mag-pray yung taong bayan. Alam mo, Sara, kung nakikinig ka man ngayon, bago mo sabihin niya sa taong bayan na mag-pray sila, manalig sa Diyos, ikaw munang mauna. Ipakita mo sa mga tao na may pananalig ka sa Diyos, may takot ka sa Diyos, nananalangin ka sa Diyos, hindi kay kibuloy. Pasensya na po kayo Pasensya na po kayo sa lugar po natin at nakita nyo naman na tayo po ay nasa highway. Nasa highway po tayo mga minamahal ko mga kababayan. So, 'di ba? Bago siya dapat magsalita ng patungkol sa lalong-lalo na't patungkol sa Diyos, dapat sila muna yung magpakita
'Di ba? Napakita mo na sila ay may takot sa Diyos, nananalangin sa Diyos. Wala biro ninyo mga minamahal ko mga kababayan, tsaka lang nakakaalala ng Diyos, tsaka lang nagsasalita ng tungkol sa Diyos itong si Sara Duterte kapag nabubuking na sila sa kanilang mga kasalanan, kapag ka-eleksyon, 'di ba? So lahat halos ng okasyon sinasabayan ni Sara. Istilong istilong maro. Kumbaga manang-mana po talaga sa tatay niya. Istilong maro. Pabiro nyo ngayon, lahat ng mga okasyon ngayon sinasabayan niya para lamang makita siya ng taong bayan, para lamang makapag-ano siya, 'di ba? So kasi alam niya malaki ang kasalanan niya eh. Alam niya malaki ang kasalanan niya sa taong bayan, malaki ang pananagutan niya, no? Marami siyang atraso na dapat harapin, marami siyang kaso na dapat niyang panagutan. Kaya naghahanap siya ngayon ng kakampi, naghahanap siya ngayon ng intensyon sa taong bayan. Pero noong mga panahon nagnanakaw siya, hindi niya kilala ang taong bayan, busy siya sa pagnanakaw, sa pera ng taong bayan. Wala siyang kilalang mga Pilipino, hindi siya nagbibigay ng advice ng ganun. Ngayon lamang siya nag-advise ng ganun na kung saan ay marami na siyang kinakaharap na kaso. Kaya sabi ko nga sa inyo, wais talaga tong si Sara Duterte dahil 'di ba, alam niyo naman yung issue tungkol sa kanya, may kakaharap, ang dami niyang kasong kakaharapin. Kung hindi ba naman kasi balasubas at gaga itong babaeng ito, hindi sana siya haharap sa ganung karaming mga kaso. 'Di ba? Kung di siya garapal kung magnakaw, wala sanang gobyerno, walang hahabol sa kanya para siya ay tanungin, para siya ay questionin kasi maganda yung pamamalakad niya, maayos. Hindi, binalasubas niya, sinamantala niya, ginago niya ang taong bayan. Akala niya dahil siya ay vice president, walang magsusumbong, walang sisilip, walang magrereklamo. Doon siya nagkamali. 'Di ba? Nakalimutan niya na lahat ng mga masasamang gawa, lahat ng mga masasamang kaisipan, lahat ng mga masasamang kahit ano 'yan, basta masama, lahat 'yan ay may katapusan mga minamahal ko mga kababayan. So, nakakatawa pa nga dito, pinapalakas niya yung loob ng mga kababaihan. Parang gusto niyang sabihin, kaya siya nagsasalita ng ganun kasi ganun ang nangyayari sa kanya ngayon. Inaapi siya, inaabuso siya, 'di ba? Pero ang totoo, kaya niya sinasabi yan, humahanap lang yan. Humahanap yan, maniwala kayo sa akin. Kilala ko yan si Sara Duterte mula ulo hanggang paa sa pagiging demonyo niya. Pero kung yan ay tao, hindi ko kilala yan. Hindi ko masyadong batid yan. Pero sa kanyang mga kademonyuhan, sa kanyang kagaguhan, sa kanyang kawalang niya, sa kanyang pagiging magnanakaw, sa kanyang pagiging buhaya, kilala ko yan. Pati dulo ng buhok niyan, alam na alam ko galawan yan, lalong-lalo na yung tatay niyan. Ako, Diyos ko po. Lahat to ng kasamaan, lahat ng kademonyuhan, lahat ng kawalang niyan, lahat ng kahayupan. Kabisado po ng yung lingkod kung ano at sino yung mga yan. No? Kaya sa mga kababayan natin, kung ano man pong naririnig ninyo, kung ano man pong sinasabi ng mga Duterte, Diyos ko po, no? Mas mabuti pang makinig na lamang po kayo sa misa ng pare, sa mga aral ng mga ministro, sa mga pastor, kaysa makinig po kayo at, 'di ba? Sa mga taong katulad niyan, wala po kayong mapapala dyan. Kaya lang po nagsasalita ng ganyan yan, mga minamahal kong mga kababayan. Dahil po sa humaharap po siya sa matitinding kaso, kumbaga humaharap siya sa mga krimen na kanyang ginawa. Kaya alam nyo na, strategy ng isang politiko yan. Tandaan ninyo na si Sara Duterte ay anak po ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan natuklasan na siya pala ang totoong nagkakalat. Siya pala ang totoong kingpin ng droga para kumalat dito sa ating bansa na kung saan maraming tao ang nasira, maraming mga Pilipino ang nasayang ang buhay, na kung saan natuklasan ng ating mga congressman ang kanya palang mga ginawa noon ay palabas lamang, na kung saan totoo po yung sinabi po ni Leila de Lima, totoo po yung sinabi ng ating minamahal na Senador Antonio Trillanes, totoo po yung sinabi nila Sherto, totoo po yung mga ipinahayag po ni Las Cañas, Mutabato at iba pa mga minamahal ko mga kababayan, lalo na tong ni Guban, no, at iba pa mga minamahal ko mga kababayan. Nakita ninyo, kaya yung mga Duterte ngayon, lalong-lalo yung mga ulupong nila, si Bato, si Bongo, lahat, yung iba pa,
No, todo papogi po yan. Todo ano yung mga yan na kumbaga hanap intensyon sa mga Pilipino kasi eleksyon na naman. Pero nung panahon, may mga time na dapat nilang gawin yan, hindi nila ginawa. Mas inuna nila yung magnakaw sa pera ng taong bayan, mga minamahal kong mga kababayan. Kaya nga tulad ng sinasabi ko, mas maigi pa pong maniwala kayo, makinig kayo. Kung ano mga reliyon mo, doon po kayo sa pare, sa ministro, sa mga pastor, sa mga ngaral, makinig. Anong patungkol sa mga sinasabi po ni Sara Duterte at tiyak doon ay karapat dapat po yung nagsasalita. Hindi po katulad dito ni Sara Duterte ng kanya pong mga sinasabi, sa totoo lang hanap intention lang ho yan. Kaya huwag kayo magpapadala sa demonyo na yan. Likas po na demonyo at walang niya ang mga Duterte para po malaman ninyo. Ako na po nagsasabi sa inyo, itong si Sara Duterte po ay talagang pinanganak at nakatadhana na maging isang demonyong taong nabubuhay dito po sa ating mundo. Katulad po ng kanyang ama na halimaw pa sa lahat ng halimaw, hindi lamang mamamatay tao kundi magnanakaw sa pera ng taong bayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.